Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ito na naman po ang pagkakataon natin na tayo po ay magsalo-salo sa mga pagkaing espiritual. So sana po lahat po tayo ay nakahanda. Nakahanda ang ating mga puso't isipan na nagtitiwala po sa Panginoon. Ako rin po ay nananalangin para sa aking sarili at alam ko na nananalangin kayo na talagang ang ating mga spiritual na pangangailangan ay mapunuan sa pamamagitan ng pagpapahayag po ng salita ng Diyos. At sa aking panalangin, I prayed for you. And praying for myself also na hindi ako magtiwala sa aking sariling kakayahan o sa anumang mga kaparaanan na fleshly, kundi tulungan ako ng Panginoon, turuan ako ng Panginoon na palaging magtiwala sa Kanya. Kasi siya nga po ang pinagmula ng lahat ng bagay, yung karunungan ay mula sa Panginoon, at maging ang pagbubukas po ng ating mga puso't isipan upang masilayan po natin ang kaningningan ng kaningningan at kagandahan ng Panginoong Jesucristo ay talagang Diyos lang po ang gumagawa niyan. That's why kung naalala nyo si King David, bagamat siya nga ay hari at a man after God's own heart, and yet sabi niya doon sa Psalms 119, sabi niya, "Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law." So the eyes of our understanding must be opened by the Spirit of God. At doon may presenta sa atin ang kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. At dalhin tayo doon sa threshold of His glory. And there we can worship. Our spirit will rejoice in God. So tulungan po tayo ng Panginoon mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre, alam ko na kayong lahat ay nananalangin hindi lang para sa iyong sarili. Nananalangin din kayo doon sa mga taong sishiran po ninyo ng napapanood po ninyo na nakapag-bless sa inyo. And then, I know that you are praying for me. And so, thank you so much. Thank you. In this kind of situation, wherein there is great alarm for a lot of people, there is great fear for a lot of people, apprehension for what will be happening on the next few days, on the next few months. Yes, we need the Word of God. And we are assured by the Word of God that these things or these sufferings, kung mayroon man na dumaranas na po ngayon ng sufferings, ay but for a moment. The assurance of our future glory is 101% assured. So tulungan po tayo ng Panginoon mga kapatid on our last message in the book of 1 Peter, the assurance of our future glory. So, sabi dito, "But the God of all grace, who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen." Grabe ito, parang nasa mood of worship si Apostol Pedro habang sinusulat po niya ito. When he speaks about the eternal glory, hindi niya mapigilan na magsabi siya, "To Him be glory and dominion forever and ever. Amen." Nasa worshipful spirit. Ganun din po dapat tayo mga kapatid. Then verse 12, "By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein you stand." Diyan po natin kinuha yung title po natin, exhorting and testifying or giving us an assurance that this is the true grace. Ito ang tunay na biyaya na mula sa Diyos na kung saan, kung tayo po o kung tunay tayo na mananampalataya, dito po tayo nakatayo. Ito po ang basis ng lahat ng mga pagpapala sa atin, both present or past, present, and future. Okay? So, pag-aralan po natin ito,
The church that is at Babylon, elected together with you, salutes you, and so does Marcos, my son. Greet you one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. Grabe, dalawang beses nag-amen si Apostol Pedro. Puspos siguro ng kagalakan siya na ihatid niya ang mensahe na mula sa Diyos sa mga taong ito na nakakaranas ng mga pagtutuligsa, nakakaranas ng mga persecutions, ng mga kahirapan. And I'm telling you, this is a circular letter. Hindi lang po ito para sa mga taong sinulatan ni Apostol Pablo sa kapanahunan na yaon, kundi maging sa ating kapanahunan ngayon. And that's why ito ang napakaganda salita ng Panginoon. Very relevant at all times. So, pag-aralan po natin, we start with our assurance is based on God's grace alone. Ito po ang ibig sabihin ni Apostol Pedro ng sabi na, I exhort you, I testify that this is the true grace wherein you stand. Ito ang tunay na biyaya na kung saan nakatayo kayo. Ito ang pundasyon, ito ang basis ng future glory ninyo. Future glory natin. Our assurance of future glory is based on God's grace alone. Pag sinabi grace, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, unmerited favor. Pabor na ibinigay sa atin, hindi dahil karapat-dapat tayong bigyan. Hindi dahil mayroong accomplishment tayo, mayroon tayong merito na kaya binigyan tayo. Hindi po yun. Unmerited. Unworthy as we are. And yet we are given the grace. It is by faith on Christ Jesus alone. And that's why it is received by faith, never by works. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Pag isiningit po ninyo dyan ang gawain, ang magagawa mo, then hindi na po yan biyaya. And God would be angry. I am saying the least. Kasi anything that is not of grace is supplanting the very nature of God, that He is the source of everything. Siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Wala naman po talaga tayo ng pag-aari. Lahat po yan ay mula sa Diyos at dapat para sa Diyos. All things come from God. All things must be for God. And then of course, mga kapatid, it is priceless. Sa parte ng tao, it is priceless. But on the part of God, it is very, very costly. Ang ibig sabihin ng priceless, hindi mo ito matimbangan ng kung anuman. Hindi mo kaya itong timbangan. Hindi mo kaya itong bilhin. It is priceless. On the part of God, it is very, very costly. It cost Him His only begotten Son. Alam po ninyo, mga kapatid, dito makikita nyo ang display ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Dito dapat makaptivate ang ating mga puso. Kasi pwede naman iligtas tayo ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan by the flick of His finger. Meaning, iligtas tayo mula sa impyerno, mula sa kasalanan, kumpas lang ng Panginoon. Lahat dalhin sa langit. But you know, it will violate the very nature of God. The nature of holiness, the nature of His justice, and the nature of His love. Di po ba? And that's the reason God, without contradictory to His very nature, then He gave His only begotten Son. Tandaan po ninyo, pwedeng ibigay ng Panginoon ang pinaka-the best na angel. Pinaka-the best na angel, halimbawa si Michael the Archangel, at ipadala sa sanlibutan ito na siyang isilang sa birhen, siya ang lumaki na walang kasalanan, siya ang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, at mabuhay na maguli. Pwedeng gawin yan ng Diyos. Kayang gawin yan ng Diyos. But you know, it will not be the greatest display of His love. Kasi may reservasyon pa siya. Ayaw niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Para bang nagsasabi ang Panginoon, hey,
Mga mahal na mahal ko kayo. Bibigyan ko kayo. Pero teka muna, kung ibibigay ko sa inyo ang pinakamamahal kong anak, naku, hindi pwede. Hindi pwede. Ito na lang si Michael the Archangel. But you know mga kapatid, hindi po yan ang nangyari. Alam ko na alam po ninyo, lalo na itong talatang ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi natin kayang ipaliwanag yan, mga kapatid. Bakit ang kanyang bugtong na anak, na nang tingnan nga niya doon, nang binabautismuhan si Jesus Christ ni John the Baptist, ang ama ay nakatingin, bumababa ang banal na espiritu na parang kalapate, then napakinggan ang tinig ng ama. Sabi ng ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." God has that eternal joy in seeing the beauty of His beloved Son. Nandoon ang eternal joy. Sabi na, in whom I am well pleased. Wala kasing imperfection ng Panginoong Jesucristo. And yet, ibigay para sa iyo at para sa akin. Sabi pa nga ng isang quotation, naging mahirap ang langit dahil ibinigay na ang greatest treasure of heaven. And what is that? Who is that? The Lord Jesus Christ. Sana maintindihan po natin ito mga kapatid. It should break our hearts. It should captivate our whole being to really come to God and trust Him. Show that you really love Him. So tulungan po tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. It is very, very costly on the part of God. It costs dearly beloved Son, but it is priceless for us. Hindi natin kaya. So, alam ko na alam nyo yan. Paulit-ulit na pinapakita ko yan sa inyo. At least, wag nyong kaliligtaan po yan. It is finished. Tapos na. Kung ang sinasampalatayanan mo na Kristo yung hindi pa tapos nagbayad ng iyong kasalanan, kaya't mayroon ka pang babayaran, kailangan mo pang magpenitensya, kailangan mo pang simba araw-araw para makatipon ka ng indulhensya, hindi po yan ang Kristo ng Biblia. Hindi po yan ang eternal na Kristo. Kristo yan na inimbento ng relihiyon. And that's the reason you have to repent and turn away from that Christ, false Christ, and turn to the true Christ, the real Christ of the Bible, na 3 oras lang po na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. 3 araw lang po na inilibing, na natili sa libingan. Matapos ang 3 araw, siya po'y nabuhay na magali. At umakyat po siya sa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Balang araw darating para kukunin ang mga tunay na mananampalataya at hahatulan ang sanlibutan ito. So mga kapatid, ito ang dapat nating sampalatayanan. So alam ko na alam ninyo yan, palagi nababanggit. Now, I'll start with the grace for suffering. Kasi binabanggit dito ni Apostol Pedro, the God of all grace. Maraming biyaya pala ang Panginoon. The God of all grace. Lahat ng klaseng biyaya. Lahat ng mga needs mo, mga pangangailangan ko, spiritual, kung ano naman, kung ano yan, physical, material, lahat yan, mayroong katumbas na biyaya ang Panginoon. Grabe po. Hindi natin maubos ito. Simulan lang natin ito, the grace for suffering. Ang mga mananampalatayang ito, yun nga, napag-aralan natin, na dumaraan po sila sa labis-labis na persecution. And yet, nakapagtataka. Sa gitna ng mga kahirapang yaon, sa gitna ng pagtutuligsa ng tao, they are still experiencing the inexpressible joy. Chapter 1 baga na pag-aralan natin? They are experiencing that inexpressible joy because their faith is focused on Christ. So ito ay grace, mga kapatid. Alam nyo, maaaring alisin ng Panginoon ang problema kung tayo ay dumaranas ng problema and we prayed for for solution to the problem.
Katulad nitong COVID-19. Kung kalooban ng Panginoon, isang kisap mata lang, mawala ito kung gugustuhin ng Panginoon. But God is giving us grace. More than just, killing the virus. It's the grace of endurance. That whenever or whatever suffering we will be, indulged in, then mayroong katampatang biyaya ang Panginoon na kung lalapit lang tayo sa Kanya, we can avail of that grace by faith. Alam ko na naalaala niyo yung 2 Corinthians chapter 12. Si Apostol Pablo, may sakit, nanalangin 3 beses, hindi siya pinagaling ng Panginoon, sa halip sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng biyaya. My grace is sufficient for you. That's the grace for suffering, mga kapatid. So it doesn't matter whether mayroong COVID-19 o walang COVID-19. What matter is there is grace for every situation. And that includes suffering. Grabe talaga ang Diyos, mga kapatid. Grabe talaga, napakadakila ng Diyos. Now, the second is grace to salvation. Not really na nauna yung isa. Pero gusto ko na balikan po ninyo ito. Grace for salvation. Tandaan po ninyo, walang maliligtas na tao na magtitiwala sa kanyang sarili. Kailangang hubaran tayo ng Diyos ng ating mga sariling katwiran. Dahil ang ating sariling katwiran sa harapan ng Diyos ay marumi pa rin. Maruming parang basahan. Sabi yan ng Book of Isaiah. Isaiah 64 verse 6. That's why walang maliligtas mamagitan ng pagtitiwala sa magagawa niya. Ito ang malaking panluloko, pandaraya, maybe wittingly or unwittingly, ng mga relihiyon. Na tuturuan tayo na kailangan nating gumawa ng ganito, ng ganon, para tayo maligtas. But the Bible is very, very clear. Very, very clear. Ito ang sabi, for by grace you have been saved through faith. Maliwanag po. Hindi naman po ito figurative na parang kailangan mong interpretahin figuratively at papunta doon sa literal meaning. Hindi po. For by grace you have been saved. Mga taong ito buhay pa, pinasulatan, sa biyaya kayo nangaligtas. Sa pamagitan ng ng pananampalataya. At ito hindi mula sa inyo. Ito ay kaloob ng Diyos, regalo. Hindi po ito sweldo. Hindi ito trinabahuan. Not of works. Ibang-iba. Contrary sa sinasabi ng relihiyon that you have to do good to your loved ones, you have to do good to others in order to be saved. Mga kapatid, maliwanag po ang sabi ng Bible. It is grace, not by works, it is by faith. Lest anyone should boast. Para walang magpahambog. Pagpasok mo doon sa langit, hindi ka pwedeng pahambog doon na mas mabait ka kaya nakapasok ka sa langit. Sisipain ka ng Diyos doon. Hindi pwede doon ng hambog. So sana maintindihan po natin ito. It's by grace, it's by faith, not of works. And then of course, the grace for sanctification. Kung tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, bagaman tayo ay positionally sanctified. Meaning sa mata ng Diyos, ang tingin sa atin on the basis of the merit of Christ, tayo ay pinakang banal na. We are justified in His sight, and then we are sanctified. Pero mayroong tinatawag progressive sanctification, na ang ibig sabihin, araw-araw, we have to deal against our sin. And that's why kahapon o kagabi pinag-aralan natin yung our battle with the enemy, Satan. That's a real battle, mga kapatid, with real enemy. At kailangang matuto tayo to resist steadfast in the faith. So itong mga mananampalataya, katulad din natin, hindi rin sila perfecto. They are to grow in holiness, in sanctification. And paano? Sa pamamagitan ba ng kanilang sariling kakayahan, sariling kapangyarihan, determinasyon? Hindi po. Hindi po. It's grace. Biyaya pa rin ng Panginoon, mga kapatid.
We are saved by grace, let us live by grace. So, pag-aralan natin itong talatang ito, Philippians chapter 2, verse 12, and then we go sa verse 13. Sabi po dito, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Then, sabi sa verse 13, "For it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure." Meron tayong previous preaching na dito, in-expound na po natin ito. For the sake of those who were not able to listen to this, si Apostol Pablo, sinasabihan itong mga Christian sa Philippi, sabi niya, "My beloved, therefore my beloved, as you have always obeyed, nang nandyan ako sa inyo, palagi kayong sumusunod. Pero lalo na ngayon, nawala ako sa inyo. Much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling." Meaning, hindi ang aking presensya ang dahilan kaya magpapakita kayo ng mga kabutihan. Magpapakita kayo ng mga mabubuting gawa. Kundi dahil konektado kayo sa Diyos na nakikita ang lahat ng inyong gawain at yun ang dahilan na work out your own salvation. Now, mga kapatid, be careful about the preposition there. Work out po yun. Hindi po work for. Dito nagkakamali ang mga reliyon eh. Kahit na itong si Mr. Soriano, banggitin kong pangalan eh, kasi palaging kinukontra niya itong mga talatang ito. Sabi niya, work out. Anong sabi ng Biblia? Kailangan gumawa ka para maligtas. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Hindi work for. Kung work for your own salvation, gagawa ka nga talaga para maligtas. Work out, ang ibig sabihin, nandyan na yan. Nandyan na. In fact, ang verse 13, pinapaliwanag ito, it is God who works in you. Mayroon ng pagtatrabaho ang Panginoon sa loob. Ipapalabas mo na lang. At maging ang pagpapalabas niyan sa pamumuhay, sa aksyon, biyaya pa rin ng Panginoon. For it is God who works in you both to will and to do. Meaning, the power to do comes from God. So, we cooperate with the Holy Spirit. Ang Espiritu natin, ini-influensya ng Banal na Espiritu, lumalakas po ito. The inner man is being strengthened by the Spirit of God. And then, the Spirit influences the soul. Para ang kaluluwa natin, the whole being ng tao, mind, emotion, and will, ay maglinya po siya sa kalooban ng Panginoon. So, conquering the soul by the Spirit of God, o by the Spirit of God through our spirit. And then, makapag-obey po tayo, makasunod po tayo. Yun pong ibig sabihin yan. So, it's still by grace, mga kapatid. Ang pamumuhay sa kabanalan ay sa pamamagitan pa rin ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung naalala po ninyo, diniscuss na po natin yon, dalawang accomplishment ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Naalala po ninyo, anong una? Substitution. Yung He died for us. Nangyari na po yon. Pero mayroon pang isang nangyari. Identification. We died with Him. Namatay na po tayo kasama ni Kristo. At pag naintindihan po natin ito, kung palaging itinuturo po ito sa inyong mga churches, then maintindihan po natin na hindi nga sa ating sariling kakayahan, makapamumuhay tayo na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan po ninyo, hindi tayo tinutulutan ng Panginoon na magtiwala sa ating sarili. Cursed be the man that trusts in man. Jeremiah 17:5. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. So matuto tayo na magpasakop sa Banal na Espiritu. So ito po ang ibig sabihin ng grace for sanctification. And there is another one, the God of all grace has also the grace for service. Grace para sa paglilingkod. Ito naman, we serve men from a heart of love. Mula sa puso na umiibig sa Diyos. Dahil nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos,
lumalabas po itong pag-ibig ng Diyos in action para sa ating mga kapwa. Of course, with preference, first of all, sa ating mga household of faith. Okay? So, grace for service. Binanggit na po natin ito nang mag-aral tayo. Sa verse 10 ng 1 Peter chapter 4, as each one has received a gift. So, lahat po tayo nakatanggap ng regalo, abilidad, kung ano man yan, mula sa Panginoon. Anong gawin daw natin dito? Minister it to one another. So, maliwanag po. Ipaglingkod daw po natin ito sa kapwa natin as good stewards of the manifold grace of God. Wow, grabe ito. Manifold grace of God. Tambak-tambak na biyaya ng Panginoon. So, we should be good stewards of it. Kaya nga, hinikayat ko po kayo kung ano man ang mga talento po ninyo na ibinigay ng Panginoon, ipagamit ninyo yan sa Panginoon. Kahit na itong pag-share with care and with prayer, that's a gift from the Lord. Mayroon kang cellphone, okay? So, pwede mo nang ipasa naman ang napakinggan mo. That's ministering to others. Di ba? Ganun po yun. O kaya, kung anong magagawa, na mga binigay sa inyo ng Panginoon, maging material na mga bagay, see to it that you will be good stewards of the manifold grace of God. Pinagkatiwala lang po tayo. Para tayong drum na pinupuno ng Panginoon at mayroong gripo, mayroong faucet sa tagiliran para ito naman ay dumaloy sa iba. Okay? So, ganun po. We must be vessels of His mercy, conduit of His grace. So, grace for service, the God of all grace. Grabe po ito. Now, ang conclusion, sa Romans chapter 11, verse 6, ito pang sabi, and if by grace, then it is no longer works. Nakita nyo, hindi talaga pwede talagang diametrically opposed ang grace sa tinatawag works. If by grace, then it is no longer works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, kung talagang ito ay sa pamamagitan ng trabaho, hindi na ito biyaya. Otherwise, work is no longer work. So maliwanag po ito mga kapatid. It is grace, through grace alone, ang basis po ng ating future glory. In fact, i-include ko na past and present at saka yung future glory natin. It is all by grace. That's why it is all for the glory of God. Now, the assurance. Itong assurance. Sabi ni Apostol Pedro, dito sa binasa natin kanina, verse 12, by Silvanus, ito si Silvanus, bali secretary niya. Oo, si Silas din ito eh. By Silvanus, our faithful brother, as I consider him, I have written to you briefly. Sinulat ko ito, sabi na pamagitan ni Silvanus. Ang purpose ng pagkasulat siya na exhorting and testifying that this is the true grace of God. Ito na. Huwag na kayong maghanap ng iba. Ito na yung biyaya ng Diyos. Grabe sa Apostol Pedro, no? Napaka-frank at saka practical. Ito na. Ito na ito. Ang totoong biyaya ng Diyos na kung saan nakatayo kayo. Ito ang pundasyon. So the assurance is, ito na, the grace of God, the true grace of God. So, huwag na kayong maghanap pa ng iba. Hindi relihiyon. Tandaan nyo, biyaya ng Panginoon. Hindi po relihiyon yan. Hindi organisasyon. It is grace of God on the merit of Christ, on what He has done on the cross. Now, so, naintindihan na po natin. Now, we want to see a glimpse of His eternal glory. A glimpse of His eternal glory. May mga ipinahayag ang Panginoon na at least masisilayan po natin kahit konti ang kanyang kaluwalhatian. Of course, sa Old Testament, mayroong description about the glory of His holiness. Ito po. Maraming verses pero tingnan natin lang po itong ilan. You can see that, I believe, in Exodus chapter 15, verse 10. So, na-delete natin. Anyway, ito po ang Revelation 21, verses 1 and 2. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea.
Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So, new heaven and a new earth. Wala na yung first heaven, atmospheric heaven, and the first earth. Nawala na yon. Wala na ng karagatan. Then nakita ni John ang banal na syudad, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And God will wipe away every tear from their eyes. So itong mga taong mga linigtas ng Panginoon, pupunasin ng Panginoon ang mga luha sa kanilang mga mata. Meaning wala nang kalungkutan doon. Mga kapatid, sa sanlibutan ito, we are filled with sorrows. Pero salamat. Salamat naman. Itong mga sorrows natin, itong mga sufferings natin, these are but for a moment. Sabi ni Apostol Pedro, for a while. Sabi ni Apostol Pablo, for a moment. For a moment lang ito. The sufferings of this present world is but for a moment. Parang isang segundo lang compared to eternity. And then, pag pumasok na itong eternidad, God will wipe away every tear from their eyes. Oh, mga kapatid, alam ko na nakaranas tayo ng mga kalungkutan. Lalo na kung isa ka sa nakaranas o sa nawalan ng mahal sa buhay sa COVID-19 na ito, na kung saan hindi mo siya nakita, agad-agad crinimate, o hindi mo siya nakausap, hindi mo siya nayakap, gano'n, di ba? I know it's not easy. It's not easy. But God will wipe away every tear from their eyes. That's an assurance, a glimpse of that assurance of future glory. There shall be no more death. Wow, mga kapatid. Ito ang hindi kayang gawin nitong mga globalists. Makaimbento sila siguro ng bakuna, parang gawing robot ang mga tao sa pamamagitan nitong artificial intelligence ni Elon Musk. Pero hindi nila magagawa yung ang taong mamatay ay buhayin muli eternally with that glorious resurrection, just like the resurrection of Christ from the dead. No more death. Wala nang kamatayan. No more sorrow. No more crying. You try to think of that. Grabe po yan ang sitwasyon, mga kapatid. Lahat po ay kagalakan. There shall be no more pain. Wala na. Hindi na tayo masasaktan. For the former things have passed away. No more persecution. So, kanina pinanunood ko yung transatlantic African slave trade. Gusto nyong panoorin? Kung may YouTube kayo, panoorin po ninyo. Nakakapangilabot ang ginawa ng mga Europeans sa mga Africans during that slave trade. Centuries po. About 3 centuries. Pakatapos natigil sometime in 1807, and then pinalitan ng racism. The point is, grabe po yon na kahirapan. You try to imagine. Natutulog sila, doon na mismo sila kumakain, doon na rin sila gumagawa ng disposal nila, mga kapatid. Naku, nakakahabag. And they were treated like animals. And I tell you, documented po yan. Tinago lang sa atin noon eh. Ngayon, nakakalabas na po yun. So, no more pain. No more pain. For the former things have passed away. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it. Hindi na kailangan pala doon ng araw, Wala na. Why? For the glory of God illuminated it. Wow. Ang glory mismo ng Panginoon, ang kaluwalhatian mismo ng Panginoon, the brightness of His glory, yun ang magbibigay ng liwanag doon sa Holy City. The Lamb, ang Panginoong Jesucristo, is its light. Hindi natin kayang arukin po yun. Unawain ito, mga kapatid. Kukunti lang ang capacity natin sa pag-intindi at ang capacity ng emotion natin na ma-feel natin ito agad-agad ngayon. But I tell you, surely,
it will come. It's because we are assured of the grace of God and the God of all grace. Grabe po mga kapatid ito. Grabe po ito. And verse 24 sabi dito, and the nations of those who are saved shall walk in its light. May mga bansa, yung mga mananampalataya din sa Panginoon, yung during the times ng tribulation, yung kakampi sa mga Israelites, tunay na Israelites, hindi itong mga Israelites ngayon na nandyan, na Sephardic Jews. Hindi po yan. Mga peke po yan ng mga Hodyo. Yun ang mga nag-embrace lang ng Judaism. Pero yung mga anak talaga ni Israel, ni Jacob, na kukunin from yung Ethiopia, sa Kus, sabi ng Isaiah, ay ito po, ang kakampi na bansa diyan, yan ang ma-spare during the great battle, the Battle of Armageddon. And then, those nations who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. So, kung i-summarize natin, mga kapatid, nandoon na ang tinatawag natin perfect environment. Perfect environment. Hindi itong mga sinusolo ngayon na na tinatawag nila environmental program para ibalik yung pristine state ng nature. Hindi yon, kundi ito ang perfect place na kung saan dadalhin doon ang mga tunay na mananampalataya. And I know, mga kapatid, na kulang ang description natin. This is but a glimpse of our eternal glory na mula sa Panginoon. Now, but the greatest glory of all, ito po ang greatest glory, mga kapatid. Ito ang dapat at ito ang talagang hahanapin ng puso natin doon pagdating natin sa langit. Kung tunay tayo na mananampalataya, ito ang ninanasa ng puso natin ngayon. Kung gusto ka lang pumasok sa langit dahil perfecto ang langit, pero ayaw mo sa Panginoong Jesucristo, hindi ka po pwede doon. Maniwala ka, hindi ka pwede doon. You try to imagine, papasukin ka ng Panginoon pero ayaw mo sa Panginoon, pwede ba yun? That would be a great insult to Him, di ba? The greatest glory of all is when we see the magnificent beauty of our Savior, the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga ba sa inyo, mga kapatid, kung nagagalak tayo sa created things because it's beautiful, mag-visit tayo sa mga magagandang lugar, nagagalak po tayo, wow, these are beautiful. Mga pristine places, parang hindi pa nadaanan ng mga tao. Napakaganda. And yet, sabihin ko po sa inyo, reflections lang yan ng beauty ng designer. All the beauties of design of this earth are but reflections of the beauty of the designer. And who is that designer? The Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, ito ang goal ng Panginoon. Nananalangin siya sa kanyang Ama nung malapit na siyang hulihin. Ito po ang kanyang prayer. Sabi niya, Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am. Gusto ng Panginoon na kasama niya tayo. Para ano? Para lang malibre sa impyerno? Para lang makapanirahan doon sa golden mansions and the streets of gold? Hindi po. Sabi niya dito, you gave me, may be with me where I am. Ano ang purpose? That they may behold my glory, which you have given me, for you love me before the foundation of the world. Mayroon pa kayang hihigit sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu? Mayroon pa kayang hihigit? Wala po. So, if we rejoice in lesser beauties, we will rejoice in the greatest beauty. And the greatest beauty is the Lord Jesus Christ. The degree of our appreciation, mga kapatid, is proportionate to the object of what we appreciate. Di ba? Ganun po yun eh. Natutuwa ka sa gold, mas matutuwa ka sa diamonds. Mas matutuwa ka sa may-ari ng diamonds. Ang may-ari ng lahat ng bagay
ay ang Panginoong Jesucristo. Dapat siya po ngayon ang hinahangaan po natin. Pag may hinahangaan kang iba kaysa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, delikado po yon. Alam niyo, sabi ng 1 Corinthians chapter 16, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Grabe yun, salita na yun. Kung hindi mo raw, kung ang sino mang tao hindi minamahal ang Panginoon, masumpa siya. So mga kapatid, hindi po ito bagay na, i-take for granted mo lang. Alam ko na maraming mga tao, ang marahil hindi naturuan, and they thought na yung itong mga easy believism, easy recidivism, so hindi ang focus doon sa giver, kundi ang focus doon sa gift. And so tumanggap, pero hindi nila naunawaan kung sino itong tinanggap niya. And they were made to believe mentally na sila ay naligtas, pero hindi naman pala totoo na nangyari ang tinatawag regeneration in the heart. And so, maraming iiyak siguro pagdating ng rapture na nag-aakala tunay na naligtas, pero hindi naman pala. Bakit? Iba ang kanyang pinagtiwalaan, iba ang kanyang minahal. And so mga kapatid, very, very serious na mga bagay po ito. Nagtatapos tayo dito sa 1 Peter chapter 5, and the Apostle Peter is reminding us, we have the great assurance of the future glory. On the basis of what? Grace. Grace. Kung meron kang pinagtitiwalaan, tinatayuan na iba pa, apart from the grace of God, tumalikod ka dyan. Come to Jesus Christ. Handang-handa po siya magpatawad sa ating mga kasalanan by faith on Him alone.